you po sa ating beloved choral group. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nandito na po tayo sa pinakahuling bahagi ng ating banal na gawain. Ito po ay pakikinig po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Let us all stand. Would you please, mga minamahal, to show respect for the Word of God to be delivered by our beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. God bless you, beloved Captain Ignaw. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y namalangin sa ating pinakamahal. Opo, dakilang Diyos, ang banal, maraming salamat sa dakilang mga taon, kalubusan mo the great opportunity given to us to the Lord, that you bring me here safe into the sanctuary of God. Thank you so much that you bless the part of the service from the start until now, Lord, we feel the holy presence touching our heart. Thank you so much for the great anointing, Lord. Hallelujah, of course, to the first prayer of our dearest beloved parents in the Lord, beloved noble pastor, blessed and pastor, even an old blessed Almeida children, Lord. Anoint me, Lord. I cannot do anything without you, my God. You want only my wisdom and understanding, Lord. I bind Satan, cast out hindrances in their midst right now, Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Sino pong pinagpapala, sumigaw ng malakas sa praise the Lord. Amen. Kaya first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God and risen Savior, and give them double honor and respect to the beloved parents in the Lord, and always remembering and cherishing the blessed preaching and teaching beloved Noble Pastor Almeida and beloved son Pastor Ling Almeida, and the greetings to the whole blessed Almeida family and to all my beloved family also, my beloved co-preachers, co-workers, to all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat mga webcast viewer namin sa buong daigdig, gantabay sa gawain dito sa dako ng Cagayan de Oro. Magandang araw sa inyo dyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maminawal sa araw na to, yung ating pag-aralan ang natawag na the faithfulness and obedience. Faithfulness and obedience in serving the Lord. Ano ba ibig sabihin ng faithfulness? Sa Tagalog, ang faithfulness is katapatan. Amen? Sa Bisaya, ano sa Bisaya na? Matinod-anon. Amen. Then obedience is pagkamasunurin. Sa Bisaya, pagkamasina sinugtanon. Pagkamasinugtanon. Amen ba? Faithfulness and obedience, ito po hindi pwede sila mag-iba. Ito po ay parang twin ito. Sa makasama ito sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Sabi dito, faith and obedience emphasizing that the true faith manifests in obedience, and that faithfulness leads to blessing and a closer relationship with God. Nagpapaunawa, nag-emphasize sa atin na ang totoong panampalataya ay pinapahayag sa atin ng may masunurin, obedience, and that faithfulness ang maging tapat ay magdadala sa atin papunta sa pagpapala at maging mapalapit tayo sa ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, kailangan pala ito. Mga minamahal, kailangan ito sa bawat Kristiyano. Kaya hindi ka rin pwede maging faithful kung hindi ka obedience. Hindi ka rin pwede maging obedience kung hindi ka faithful. Kaya itong dalawa ay magkakaluha. Twin ito sila. Sabi dito, faithfulness and obedience are not separate concepts. They are intertwined aspects
of a genuine relationship with God leading to blessings and a deeper connected with Him. Palakpakan natin. Kasama ito. Hindi mo rin masabi nga, tapat ako. Hindi ka naman sumasamba, hindi ka naman wala ka naman kabalaanan, hindi ka naman nagbibigay. So hindi ka masabi nga tapat ka. Kaya ito ay intertwine ito. Aspects of a genuine relationship with God. Para maging makita yung genuine, totoo mong paglingkod sa Diyos. Ilang kasama itong dalawa. Faithfulness and obedience. Pag ginawa mo ito, itong magdadala sa iyo ng grabing pagpapala at maging mapalapit ka ng lubusan, koneksyon mo sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang Diyos maminamahal. Kaya lahat tayo dito dumanas ng mga struggling sa ating paglingkod sa Diyos with obedience or faithfulness. Susubukan ang ating faithfulness, subukan ang ating katapatan, subukin ang ating pagkamasunurin sa Diyos. Eh kung hindi ka dadanas sa pagsubok na to, ay minsan di magkaiwasan, magkaroon tayo ng mga pagkukulang, mga lapses, pagkakasala sa ating Panginoon. Kaya ang Diyos mabait, napakabait ng Panginoon. Amen? Sabi nga, how high and deep and wide is love for us. Gaano kataas, gaano kalalim. Amen? Gaano kalapad ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. We cannot reach, we cannot deep, we cannot measure. Napakalawak. Kaya kung minsan pag magkulang na tayo, mawala ng ating katapatan sa Diyos, ang ating pagkamasunurin, minsan may dumarating sa atin yung mga paalaala. Amen ba? Paalaala, admonizing, paalaala. Palalahanan ka muna ng Diyos, it's lead also to mga chastisement. Yung chastisement ay palaala, palo. Sabi ng Biblia, I chastise whom I love. Pinapalo ko, pinapalalahanan ko ang aking mga minamahal. Kaya pa hindi ka pinapalahanan ng Diyos, hindi ka pinapalo, hindi ka pala mahal ng Diyos. Kaya salamat sa mga paalaala. Salamat sa mga admonizing, salamat sa mga chastisement. Pagdisiplina ng Diyos sa atin, yan ang mga the act na tayo po ay mahal ng ating mahal na Panginoon. Sino pang mahal ng Diyos? Sumigaw ng praise the Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Minsan lang, hindi tayo makapalakpak. Minsan, hindi tayo makasigaw ng hallelujah, praise the Lord. Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi tayo maka-amen. So, dyan pa lang ang sistema, subukan ka ng Diyos kung gaano kakatapat at masunurin sa Diyos. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia dito, scriptural foundation, basahin natin sa John chapter 14, verse 21. The book of John chapter 14, verse 21, paano pong sinasabi dito, mga scriptural foundation refer to relevant verses sa faithfulness and obedience. Dito po sa gawa, Juan 14:21. Ang sabi po dito ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ito, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Palakpakan natin Diyos. Diba? Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Ang tumutupad at sumusunod sa mga salita ng Diyos ay siyang umiibig sa Diyos. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapahayag sa Kanya. Palakpakan natin Diyos. And the Lord revealed to us the secret of blessing.
ipahayag ng Diyos. Bakit? The Lord trust us because we are faithful and we're obedience children. Sumusunod po tayo sa Kanya. Umiibig tayo sa Panginoon. More than our life, iniibig natin Diyos. Kasi sa Biblia, He that hath my commandments and keepeth them, He it is that loveth me. Ang may kautusan at ito'y ginaganap nila at sinusunod, sila ang mga umiibig sa akin. And he that loveth me shall be loved of my Father. Ang umiibig sa akin, mahal din ng aking Ama. And I will love him, and mahalin ko rin sila, and I will manifest myself to him. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kung tapat tayo at sumusunod sa Diyos, lalo ang Panginoon. Hindi natin masobrahan, mahigitan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin mahigitan ang katapatan ng Diyos sa atin. Hindi natin mahigitan ang pagka-obedience ng Diyos para sa atin. Sabi kahit hindi tayo aware, even in awareness time, hindi natin nabantayan, hindi natin sunod ang kanyang pag-ibig, pagsunod ng Diyos, aware siya para sa atin. May pangako ang Diyos na siya ay tutulong palagi sa atin. Ipadayamamaya palagi sa atin ang kanyang pagmamahal. Tulungan palagi tayo ng Diyos. Tapat pa rin ang Panginoon sa kanyang pangako. Palakpakan natin ang Diyos. Although sometimes tayo nagkukulang, nagkakasala, ang Diyos nakatingin palagi sa atin. Nakatingin. Nakikita niya tayo wherever we go and whatever we do, alam ng Diyos. Yung minsan tayo nagkulang, nagkasala because of our maging busy tayo sa lahat ng bagay, pero ang Diyos nakatingin sa atin. Hindi ang Panginoon natutulog, He never sleep nor slumber. He always present, always seeing us, always watching us sa lahat nating ginagawa. Amen? Amen. Kaya hindi tayo aware sa ating ginagawa. We're always unaware. Hindi tayo makabantay. But the Lord always aware what we are doing. Alam ng Diyos, palagi siya nakatingin sa atin because of His great faithfulness and obedience. Kaya pinagpala tayo. Kung ipakita natin sa Biblia dito, sa ating minasang meaning kanina, faithfulness and obedience are not separate concepts. Hindi sila separated concept. They are intertwined aspects. Twin sila of a genuine relationship with God. Upang magkaroon ka ng genuine, original na relasyon sa Diyos yung paglingkod. Yung dalawang ito, kailangan bang kasama ito sa puso mo? Katapatan at pagkamasunurin. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Leading. They are intertwined aspects of genuine relationship with God, leading to blessings and deeper relationship with God. Deeper connection with Him. Maging mapalapit, maging malalim ang ating connection, relationship sa ating mahal na Panginoon. Kaya whatever you ask from Him, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Sa may ask, and it shall be given unto you. Hingi ka at ibibigay ng Diyos sa atin because He proved to us that we are so faithful and we're so obedient in serving Him. Kaya ito po, it is the intertwined aspects of genuine relationship with God. Kaya ito, it's lead us, magdadala sa atin sa mga blessing at malalim na connection sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailanman, hindi tayo pabayaan ng Diyos maghirap, hindi tayo pabayaan ng Diyos magkasakit, hindi tayo pabayaan ng Diyos madisgrasya, hindi tayo pabayaan ng Diyos mawalay sa Kanya. Kahit nawalay tayo sa Kanya, ilang taon, ibabalik at ibabalik pa rin tayo ng ating mahal na Panginoon. Beloved Brother Mark kanina, Brother Mark Mariano, nag-testify at ang beloved na manggagawa. Sabi niya sa kanyang testimony, napalayo na siya. Ilang beses na siya binigyan ng tsansa ng Panginoon. Like a beloved Brother Manny, ilang beses siya binigyan ng chance ng Panginoon. Hindi na second chance, kundi last chance na aningin nila.
para magawa nila ang kanilang pag-faithfulness, ang kanilang pag-obedience sa Diyos. Kaya ang Panginoon, bukas palagi ang puso, bukas ang pangdinig, bukas ang palad. If you pray to Him as forgiveness, nagpakumbaba ka sa sarili, Lord, give me last chance. Last chance. Dapat hanggang second chance lang eh. Pero ang Diyos, last chance na. Kaya ang tao kasi minsan malakas ang ego, malakas ang pride. Amen? May taong egoistic eh. Ayaw talaga yung sumunod. Pero ang Panginoon diyang kasubukin. Kaya darating ang mga paalaala, admonishing, mga chastisement, just to remind you, remind us nga anak, yung ngayong tinatangkilik mong grasya, biyaya, pagpapala, buhay mo, dinugtugtungan ko. Sa akin yan, hindi sa iyong pagsumikap. Isipin mo ang buhay mo, hiram mo sa akin. Ang lahat na pinagpapangapagpala ngayon ay hiram mo lang sa akin. Binigay, gitras ko lang sa iyo upang masuportaran ang buhay mo sa lupa. Hindi iyan. Ang totoong kayamanan, hindi po yung kayamanan sa lupa. Ang totoong kayamanan, yung malakas ang panampalataya mo, katapatan sa Diyos. Dahil wala kang kayamanan madala sa langit. Ang madala mo sa langit, solo ang iyong katapatan, ang iyong pagmamasunurin sa Diyos. Not your money, not your wealth, not your wisdom, not your success, but your faithfulness, your obedience to God. That is the genuine relationship to God. It leads you blessing and deeper relationship to God. Pangako ng Diyos yan. Kundi dapat natin pagmamalaki. Amen. Sabi nga, sabot basura lang tayo. Amen ba? We're just only a rubbish and a filthy rag in the sight of God. Rubbish, basura lang tayo. Filthy rag, mahugaw, maruming trapo lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Ginagamit sa karwas. Ngayon, lilinis na tayo ng ating Panginoon. Ang dugo ng Diyos ang naghugas sa atin. Ngayon, naging malinis tayo. Kaya karapat dapat tumanggap ng mga blessing, pagpapala na bumula sa Diyos materially, financially, physically, spiritually. Ang pangako ng Diyos, pagdating araw, pagbalik niya in this second advent. Ready ang puso natin dahil nakita ng Diyos. The Lord prove us our faithfulness and obedience. Nga we are not serving Him and mammon sa same time. Anong mammon? Sa kayamanan. Nakita ng Diyos ang puso. Single ang puso natin. Only Him will we trust. Nakita ng Diyos, pagbalik ng Panginoon, when the last trump of God will sound with the voice of the archangel, lahat tayong tapat, faithful and obedience. Tayong unang makarinig ng trumpita ng Diyos. Hallelujah. If we hear the sound of the trumpet, hallelujah, our life will be changed. This corruptible body, sabi ni Manny, valuable basyado, will be changed into incorruptible body. Hindi na mamatay. Hindi na madurog. Amen. Amen. Will be changed into incorruptible body, will be changed into immortal body. Immortal ka na, katulad ka na ng anghel, ilipad ka na. Kaya lilipad tayo, lalinon tayo, i-rapture tayo ng Diyos. Magaan ka na, hindi ka na mabigat, kaya ang lahat mong kasalanan, wala na sa iyo. You are now immortal, you're like an angel, kaya lilipad ka na sa langit, mga minamahal, kaya yung totoong tahanan natin, hindi sa lupa. Yung totoong kondominium natin, hindi sa lupa. Ang totoong mansion natin, doon sa langit, mga minamahal. Hallelujah! Sabi ng Biblia, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house, there are so many mansions. Huwag mga linlangan, huwag mga lumiyahanan ang iyong puso. Amen. Let not your heart be troubled in anything. Kahirapan, problema, karamdaman ang mangyari sa buong mundo. Kaya sa langit, hinandaan na tayo ng Panginoon. When our earthly house will be dissolved, we have
a mansion in heaven. Yung earthly house natin sa lupa, kalibutano natin nga lupa, yutanon ta nga lupa, ginawa ng mga karpintero, panday, mga engineer, will be resolved. Mawala yon dito. Sabi ng Diyos, don't let be trouble. Believe in God and believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. If will come again, I will get you all. Pagbalik ko, kukunin ko kayong lahat. Kung saan ako, kasama ko kayo. Sinong gusto sumama sa Panginoon pagbalik? I know, lahat tayo, kaya naglingkod tayo ng tapat at masunurin sa Diyos. It's time for us, beloved brethren, that we must to be faithful and obedience in serving the Lord. Kasi kung hindi ka tapat, sincero, hindi mo mapakitang genuine mong relationship sa Panginoon. Pagdating ng panahon pag-rapture, magmahay ka. Magtampo ka. Lord, bakit hindi mo ko sinama sa langit? Naglilingkod naman ako. Nagpupuri naman ako. Nagbibigay naman ako. The Lord will ask you, how you sincere and faithful and obedient in following my commandments. Gaano ka katapat? Gaano ka kamasunurin sa pagsunod sa aking kalooban? Hindi ka pwede makapagsabi, Lord, ganito, kaya hindi natin alam ng Diyos lahat naming ating ginagawa. Nakita ng malaking mata ng Diyos. Sa tao, pwede ka maging sinungaling. Pwede sabihin, sincere ako, nagbibigay ako. Sa Diyos, hindi ka pwede makatago. You cannot hide from God. Hindi ka makatago sa Diyos. Kitang-kita tayo. Ikaw mismo na Kristiyano, nakaalam ng puso mo. Ikaw lang. Tayo lang nakaalam ng puso natin, damdamin kung gaano tayo katapat at masunurin sa Diyos. Tayo lang nakaalam. Alam natin yun. Alam natin yun. Kaya hindi tayo robot. We have a wisdom. Knowledge standing from God. We knows. Alam natin ang ating paglilingkod. We the preachers just only preaching to you and reminding you the Word of God na tayo ay maging tapat at masunurin sa Diyos. If you follow that, if you hear and follow that, and apply in yourself, ikaw rin ang makinagmang. Dahil sabi na Biblia, the faithfulness and obedience, that is the genuine relationship to God is twin partner ito. It leads you and to blessing. Sino gusto ng blessing? Sabihin nyo, blessing. Walang tao ayaw ng blessing. Kung wala kang blessing, how could you sustain your life here in earth? Bigas, ulam. Marami, di ba? Marami kang anak, maraming diaper. Amen. Marami kayo, maraming bigas. Maraming ulam. So we need practically financial blessing in this earth. Pero yan ay temporaryo lamang yan to sustain our life here while we are serving the Lord and while waiting for His second coming. Our final countdown, final showdown sa Panginoon, pagbalik ng Diyos. Yan na po ang ating hinasam-asam at inihintay, our blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. Hinihintay natin. We are looking and hoping for that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. If we hear the sound of the trumpet with the voice of the archangel, lahat na nakarinig, hindi man tayo bingi, hindi man maraming tutuli ating tainga,
Basta tapat ka't masunurin, makarinig ka. Kung hindi ka tapat masunurin, ganong lakas, hindi mo marinig. Wala kang narinig. Bakit? Ang makarinig lamang, those children of God nga sila ay faithful and obedience. Sila lang ang makarinig. So examine yourself. Diba? Gaano ba tayo katapat? Gaano ba tayo kamasunurin? Ask yourself. Examine yourself. Don't ask me. Beloved brethren, makaimin ba kamo? Everybody say, praise the Lord. Kailangan ng Diyos the heart of faithfulness. Ang kailangan ng Diyos, our heart of faithfulness. Ang puso natin na may buong katapatan. Amen ba? Kailangan po natin ito. The heart of faithfulness means that in the context of our relationship with God, it is about being loyal, trustworthy, and steadfast in our commitment to Him, even when it is difficult. Ang gusto ng Diyos, the heart of faithfulness. Nakita nyo sa TV, it is about being loyal. Yung faithfulness is about being loyal. Loyal ka. Hindi ka loyal sa politiko. Loyal ka sa Diyos. Trustworthy. Anong trustworthy? Maasahan ka ng Diyos. And steadfast. Steadfast, madasigon, mainiton, matatag. Steadfast in our commitment to Him. Ano yung commitment? Your life was fully committed to God with all humbleness and obedience. Committed ka to follow His will and commandments. Even when it is difficult. Kahit mahirap. Kahit mahirap. The Lord needs a heart of faithfulness, that we be loyal, trustworthy, and steadfast in our commitments to Him. Our life will be fully committed to Him, to do His commandments, to do His will with all humbleness. Gawin natin, even when it's difficult, kahit mahirap. Hindi magka-amen. Katulad ni Abraham, si Father Abraham, magang umaga, the Lord tests his obedience and faithfulness. Abraham, wake up early in the morning, prepare yourself, and go to the mountain of Moriah with your child, and offer him to me as an sacrifice offering. Imagine, ang bukid ng Moriah, the mountain of Moriah, from the house of Abraham, 3 days journey. 3 araw nga paglakad ng asno. Mahinay man ang asno. 3 days journey. So, ibig sabihin, gaano kalayo po yun? Hindi naman pwede kalakad si Abraham kay matanda na siya. Tigulang na. Kaya sumakay sa asno, 3 days journey from their house, going to the Mount of Moriah. Doon po napakalayo. Bakit doon pa gusto ng Diyos sa bundok ng Moriah? Ialay ang anak niya nga sakripisyong alay to test His faithfulness and obedience. Samantala, pwede lamang doon sa tabi ng bahay niya. Pero ang the Lord chose that mountain of Moriah just to test the faithfulness and obedience of Abraham. Subukan kahit matanda na siya. Hiningi ng Diyos ang anak niya para patayin, sacrificial offering to Him to show His faithfulness and obedience. Ngayon sa only son, matagal yang hiningi sa Diyos within 25 years. Grabe yung pagsubok. Nalangin sa asawa, magkaanak sila.
Si Abraham, 75 years old na nung gipangakuan ng Diyos, siya magkaroon siya ng anak. Nag-abot siya ng 100 years. So it being 25 years long suffer ni Abraham nga hinintay niya nga mga anak ang asawa niya. Inabot na asawa 90 years old. In our science, hindi na pwede mga anak yung 90 years old. Pero sa Diyos, dahil pangako ng Diyos, wala imposible. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Because God is really the example of faithfulness and obedience. Tapat siya sa kanyang pangako. Noong nakaanak na sila, gisumukan naman, ialay, papatayin. Kung kita yun, ewan ko lang kung susunod pa tayo. Baka maburahin na natin ang Diyos. Lord, gabi ka naman. 25 years yung tiniis, hiningi sa iyo, pinangakuan mo ako. Nung nanganak na kami, pag lumaki ng anak ko, pinalaki namin, pinangakuan mo ako. Nga by best of my child, ay pagpapalain mo kami. Our remnant will become the sound, the sun of the sea, and the stars of heaven. Pagpalain mo kami. How come naman, Lord? Bakit kukunin mo sa amin, aking anak? Pero si Abraham, he's so faithful and obedience. Wala siya magreklamo. He never complaining. Go lang siya. Anong sabi? Abraham, yes, Lord. Yes, Lord. Kaya puro lang sa yes. Tulad sa yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord lang. Dapat maging kanun tayo. Yes, yes lang. Amen? Walang no. Don't say no to Jesus, but say yes anyway, say yes every day. Palakpak. Kaya mga minamahal, si Abraham ang pinakamalaking example. The faithfulness and how his obedience lead to God's fulfilling His promise. Grabing katapatan. Ito pa rin sa Diyos ang kanyang pangako. Nung doon na sila, tinalian niya na, nagpa-apoy na siya, may mga kahoy, yung anak niya sa tabi lang. Ama, sinong ialay mo dyan? Wala naman kung nakitang mga karniro dito. Sheep. Nagtinginan sila ng kanyang ama, anak, ikaw ang gusto ng Diyos. Umiyak si Isaac because his faithful obedience like his father. Hindi tumakbo si Isaac, kundi nagpagapos lang siya sa kanyang ama. He's willing also to give his life to the Lord. Dahil hiningi siya ng Panginoon. Kung ginapos na siya, sabi ng Biblia, kunti na lang darating sa dibdib niya yung kutsilyo para patayin siya. Biglang nag-lightning, nag-thunder, may salita sa langit na pakalakas. Abraham, huwag mo na ituloy gawa ng masama ang iyong anak. Dahil nakita na ng Panginoon ang iyong katapatan, ang iyong pagkamasunurin, ang iyong pagtapatan, pagmamahal. Kaya mamahal, ang Biblia, totoo ang mga nangyari. It brings us an example to us, and we have to follow the step of what is written in the Bible. Pagtingin niya sa kaliwa, nakita niya, nakaridi na ang dapat ipalit sa kanyang anak. Hanggang ngayon, nakasulat sa Biblia, ang lugar na yon tinawag na Jehovah Jireh. God will provide. After the Lord taste our faithfulness and obedience, totoo ang sinabi dito ng writer, it leads us to blessing and deeper, closer relationship to God. Napalapit ang relasyon ni Abraham sa Diyos at blessing
pinagpalo. Kaya natupad si Abraham ang pinagpala nga tao sa buong daigdig. Unapan. Amen ba? Kahit kamatayan, hindi siya natakot. Anak niya, ginawa niya. Ganun dapat si David. David explored David unwavering loyalty to God. Unwavering naman ng loyalty ni Abraham sa Diyos. Even in the face of adversity. Kahit humarap siya sa, hindi basta sa mga pagsubok, dumating sa buyan. Failures. Namatay anak niya dahil nagkasala siya. Maraming adversity, dumating sa buyan. And that, he can always return to Him. Upang sa ganon, siya po'y makabalik loob sa Diyos. Kasi si David, mapakumbaba at yung puso niya puno ng pagsisisi. Kaya pinatulutan ng Diyos sa mga bagay mangwari para yung unwavering, hindi nagbabago na ating loyalty sa Diyos. Kahit maharap maraming mga adversity, maraming pagsubok, maraming iba-ibang mga challenges sa buhay natin, mga failures. Ngunit pinintulutan ng Diyos, and that we can always return to God. Upang sa ganun pangyayari, makabalik tayo sa Diyos, sinsirong paglilingkod. Kung walang mga pangyayari na adversity, problema, hindi tayo matutulumuhon, magpakumbaba, hindi tayo makabalik loob sa Diyos. Kaya pag may problema na, matuto na tayong lumuhod, matuto na magpakumbaba, tumawag sa Diyos, hingi ng second chance, hingi ng last chance sa Diyos. And that so that we can return to God. Pag-return mo, pagbalik mo, napakita mo yung unwavering loyalty to God and your faithfulness sa Biblia. It leads blessing, success, closer relationship to God. Palakpakan po natin ang ating nalapayan. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakabait ng Diyos sa ating buhay. Kaya, ano pang gawin natin? Lahat-lahat binigyan na ng Diyos sa atin. Ang atin na lang, ito na lang inihingi ng Diyos sa atin. That our heart is full of faithfulness, loyalty, trustworthy. Ang trustworthy, importante yan. Maasahan ka ng Diyos. Pag may pinagpala ka, kunan mo kagad ng tespering, maasahan ka ng Diyos. Sambahin mo siya palagi. Wednesday, Friday, and Sunday. Trustworthy. Loyalty. Ang hinahanap ng Diyos. Steadfast in our commitment to Him. We have a commitment to God. Yun lang ang ating serbisyong totoo sa ating mahal na Panginoon. Kahit na mahirap, even in a difficult situation, hinahanap ng Diyos po yan. Ang ating pagsumikap, ang ating pagsunod. Even when we face adversity and trials and failures in life, pinantulutan upang makabalik loob tayo sa Diyos. Diba si Pedro, sabi ng Panginoon, sinubugan si Pedro. Kung sa Bisaya pa, alig-igon kita Pedro katulad ng rigo. Inayag si Pedro like tulad ng trigo. Grabe yung pagsubok ng Apostol Pedro. Sabi ng Panginoon, sa iyong pagbalik, dasiga ang mga kaigsunan. So may purpose ang Diyos. Sa iyong pagbalik, from your adversity, from your failures, lahat, that's the time na nagbalik ka sa Diyos. Pag magbalik ka sa Diyos, napaka-the best. Alam mo na kasing bawat consequences sa buhay, kaya hindi mo na pwede madaanan ulit. Magkaroon ka na ng wisdom, so tuloy-tuloy na ang pagpaglingkod mo sa Diyos. Gamitin ka na ng Panginoon. Magpatotoo sa mga tao. Ngang nangyari sa buhay mo, malaking pagpapala sa kongregasyon. Sa buhay ng ibang tao, gamitin ka sa ibang tao. Hallelujah. To revive others. Kaya ang paglingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi lamang para sa iyo. Yung faithfulness. Sabi dito, kailangan hindi lamang sa imong sarili, kundi para din sa ibang tao.
Nito, acknowledging that there will be times when we struggle with obedience and faithfulness. May time din talaga na mag-struggle tayo sa ating pagmamasunurin, ang ating maging tapat. Pero alam mo, ang gusto ng Diyos, kasi minsan darating sa iyong doubts, dealing with doubts and fear. So pag dumating sa iyo ang doubts and fear, yan naman na maghanap ka ng guidance, seeking guidance and support. Hahanap ka na ibang tao. Then, sunod, forgiveness and restoration. Hingi ka ng tawad at restoration aron maibalik ang una mong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos. Di ba? Mayroon dito, obedience is an act of love. Ang paging obedience is act of love. Yung pagkamasunurin ay gawa ito ng pag-ibig. Mahal na mahal mo ang Diyos, just you must obey Him. Palakpakan natin Diyos. Because obedience, an act of love, is an expression of love for God, demonstrating our desire to please Him. Obedience is an act of love, is an expression of love for God, demonstrating our desire to please Him. Paano mo mapaluguran ang Diyos? Ito yung mga practical example. So huwag ka magkulang sa prayer. Sabi ka ni Bermani, nagkukulang na sa pagpupuri. Amen? Amen? No? Sabi ito, practical example, prayer. Itong pinaka-highlight ng buhay ng Kristiyano, the importance of regular prayer and seeking God's guidance. Ito pinaka-importante. Nakikinig ba kayo? The importance of prayer, of regular prayer in your home, in the church. Kahit ito po, regular prayer kami dito. 4 o'clock in the morning every day. 4 o'clock in the morning until 11. That is regular prayer namin sa Pasul House. Paggabi naman, 4 to 7. 3 hours. Sa amaga, 7 hours. Plus sa gabi, 3 hours. So a total of 10 hours a day ang prayer dito. That is regular prayer namin. Importante yan. That is the highlight, the importance of regular prayer and seeking God's guidance. Pag palagi mo pinupuri ang Diyos, ginagawa mo rin may permi ka man nagpupuri sa mga regular prayer. Maminal, you seeking God's guidance. Hinahanap mo palagi ang guidance ng Diyos sa buhay. Kung wala ka ng puri, wala kang prayer, you're not seeking guidance, mapasama ang buhay mo. Di wala ng Diyos mag-guide sa iyo. Maligaw ka na ng landas. Sunod, study your scripture. Magbasa ka palagi ng Biblia sa inyong tahanan, sa inyong opisina. Need to know God's word and apply it in our lives. Kailangan mo basahin ang Biblia at i-apply mo sa buhay mo ang nabasa mong Biblia. Sunod, serving others. Paglingkuran mo rin ang ibang tao. Tutulong ka sa ibang tao, tutulong ka sa Kristiyano, tutulong ka sa iglesia, to show how act of service demonstrate our love for God and our neighbors. Buhat sa pagserbisyo, gawa ng pagserbisyo, paglingkod, na nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating mga kapwa. Pero, mag-ingat. Amen? Kaya minsan, sa sobrang nating tulong sa ating kapwa, nako, may scam pa tayo. Amen? Amen? Marami na tayong naibigay. Serving others, brethren, marami tayong natulong, marami tayong nabigay. Nako, pinaginagat pa tayo. Kaya mag-ingat. Be aware and be careful of our services to others, to our beloved brethren. Pag sige nilang pangutang, walay bayad-bayad, naku, hindi na service yung totoo. Ikaw naman, may marami kang pera, sige. Pila may utangon mo, Brad? Gamay lang, sir, 100,000. I promise to pay you after 1 month. 2 months, 3 months, 5 months, 1 year, hindi na totoo.
Mag-ingat. Mag-ingat. Mahinay man. Sinong naloko na dire? Taas yung kamay. Walang nagtaas Sibin, wala kayo na scam? Hindi kayo naloko? Baka nahiya lang kayo. Sinong naloko na dito? Itaas yung kamay. Si Barsisa nagtaas kamay. May nagloko pala sa'yo? Ganon? Sinong nangutang? Utangan lang bayad. Okay, mayon. That's a part of faithfulness and obedience and love for God and service to others. Pero depende sa sitwasyon. Titingnan mo rin ang serbisyan mong kapatiran kung totoo ba sila nga tapat din sa iyo. Sa ilang mga pangako, nababayad sila, magkaroon silang utang o bubuton sa iyo. Pag hindi, talikuran ka lang, nakatawa sa iyo, nako, hindi na yan sa Diyos. Yan ang sabi ko, be aware of this. Be careful. Mag-ingat po tayo. Kaya baka ma-scam, maluko po tayo. Ito'y palaala lamang. Kasama ito sa ating paglingkod sa Diyos. Faithfulness and obedience ang paglingkod natin. Kasama po yun. Pero titingnan natin yung totoo. Amen? Amen. Kaya si mga pastor, wise, para hindi matisod kapatiran, sabi naman ng pastor, kung may lalapit sa inyong kapatiran, mangutang ng pera, ganito kalaki. Sabi na, mangutang sa iyo ng 50,000. Kung may pira ka, bigyan mo lang siya ng 5,000. Bigay mo lang yun. Hindi mo na singilin. Kaya alam mo, pag 50,000 malaki, hindi na siya makabayan. 5,000 galing sa puso mo lang yan. Kung may 5,000 ka. Pero kung wala, 1,000 lang, pamasahe niya. Brad, sa iba ka lang mangutang. Hindi na siya magtampo. Kaya binigyan mo ng sa 1,000, may pang-taxi na siya, may pang-snack pa siya. Amen. Yan ang pastor, wise. Wise. Kaya, pautangin mo, hindi makabayad. Matisod ka, pa hindi ka makabayad. Paano yon? Natutuwa ang pinautang nyo. Ikaw nga inutangan, malungkot ka. Okay lang. Kung may mga tao na kapatiran nga, sige lang pautang. Ako, marami man nag-utang sa akin. Pinabayaan ko lang. Sa makalimutan ko ng utang nila. Kaya sabi ko, wala kayo utang sa akin, Brad. Sis, sa Diyos kami utang. Amen. Unahin nyo lang ang inyong tithes and offering. Di bali, mangutang ka sa tao, wag lang utangan ang Diyos. Kaya pag inutang mo ang para sa Diyos, mawala ang imong katapatan, walang imong pagmasunurin. Instead niya mag-lead sa iyo ng blessing, salot ang magdala sa iyo. Kaya bakit? Kinuha mo ang hindi para sa iyo. Amen. Bakit nadaanan ko lang to? Pasensya na kayo makapatiran. Hindi naman talaga itong wali ko. Pero yung tumama ka sa service for others Natural man na. Amen? Tulungan natin kapwa natin. Pero depende sa sitwasyon. Be wise. Be wise. Kung may kapatiran naman na talagang mangutang in their needs, difficult time, talagang nagbabayad sila. Walang problema po yan. Amen? Amen? Amen. Yung ibig ko sabihin, yung mga scammer na mga kapatiran, pangutang, hindi magbabayad. Yun, magbantay tayo dyan. Mag-aware tayo dyan. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Yun ang sabihin ko. May mga challenges. Challenges of faithfulness and obedience. Kaya talagang hindi may iwasan yun. May mga challenges. It's a challenge sa ating faithfulness and obedience. Na talagang we have to acknowledge, mga malaman natin nga that will be time. May oras talaga na mag-struggle tayo with obedience and faithfulness. Kaya mga minamahal, mabantay tayo, mag-ingat. Pero pag nasunod natin ang kalooban ng Diyos, to be faithful, terrible. Ulitin ko basa. Emphasizing that the true faith manifests in obedience and that faithfulness leads to blessing and a closer relationship with God. Kailangan maging tapat tayo at masunurin upang dadalhin tayo sa mga pagpapala at maging malapit
na malapit ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Kaya anumang gawa ng kaaway, hindi kanya kaya. Bakit? Malapit na palapit, dikit ka sa ating Panginoon. If you always cleave to the Lord, cleave, dikit ka palagi sa Panginoon. Your relationship with God is very closer and deeper. You always cleave to the Lord, palagi ka sa tabi, dumidikit ka sa Panginoon. Kahit anong distraction ng kaaway, hindi kanya matitinag. Hindi kanya matitinag. Bakit? Katabi mo ang Diyos. Malapit ka sa Panginoon. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Palaging wisdom, knowledge na palagi sa iyo. Because malapit ka sa ating Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag tayong lumayo sa Panginoon. Panatiliin natin ang ating katapatan, ating pagmamasunurin sa Diyos. So that it leads us the blessing and closer, deeper relationship with God. Ang presensya ng Diyos, palagi natin madama. Ngayon sa oras to, ipakita mo na napakalapit mo sa Diyos. Hallelujah! Obedience is an act of love, expression of love. The importance of regular prayer, seeking God's guidance. Sing it, hallelujah. Faithful God, What a faithful God! oh, what a faithful God. Oh, what a faithful God. Am I faithful in every way? Oh, what a faithful God. Am I? Oh, what a faithful God. Oh, what a faithful God. Am I? Faithful in every way. Lord, I go before your throne of grace. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, In your presence, for thy faithfulness to us. fullness of joy. Sing it, hallelujah. Jesus. And wonder I behold your face. See what a faithful God am I. Oh, what a faithful God am I. Oh, what a faithful God. Hallelujah. Oh, what a faithful God.
because of the faithfulness of God. That's why we serve also the Lord with faithfulness and obedience, so that it leads us a genuine relationship with God. And the Lord will bring us and lead us to blessing and closer relationship with God. Ano mang gawin ng kaaway, hindi niya tayo matinag, ito'y maagaw sa kamay ng Diyos. Because you are very close to our loving God. And the Lord will shield us with power, protecting us, Lord, and the Lord will committed us to protecting His children always. Because we are so being faithful and obedient to Him. The blessing will follow. The Lord will bless us. The blessing will overtake us. Because we show great love and faithfulness and obedience to a loving God. Hallelujah! Mga minamahal, wala naman mga bisita, mayroon ba? Abang pinapatanggap kong ating mahal nga bisita, kayo mga minamahal kapatid, abang lumuluhod kayo, kausapin yung Diyos. Sabihin niyo, Lord, in open heart, help me, Lord, make me fully faithful and obedience to the Lord. Tulungan mo kami, maging tapat kami at masunurin sa iyo. Even in a difficult time, kahit mahirap na panahon, tulungan mo kami, maging tapat kami. Maging sincero kami. Maging masunurin kami sa lahat ng mga. Kausapin niyo ang Panginoon. Talk toward this Jesus. Habang pinapatanggap mo itong mahal nga bisita, taas yung kamay, sunod kayo sa aking panalangin. Sabihin niyo, dakilang Diyos, Amang banal, Panginoon, maraming salamat. Dakilang pag-ibig mo sa akin. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat kong kasalanan. Tinatanggap kita ng aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Ligtas mo po ako sa nakimal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Ligtas mo po ako. Sa pangalan ni Jesus, ang gitanggap amin. O pulot, salamat sa makaluluwa nila mo siyang paanan. Patawarin mo sila. Ligtas mo sa maging anak mo siyang totoo. Isulat yan sa langit. Sa unat dalay mga pastor. In Jesus' name. Hallelujah. Mayroon pa at kareglamentong kaligtasan, pagtuo, paginonsol, pangatlo, bautismo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus, pabautismo kayo, may tubig dyan. Pang-apat, madawat ninyong balang espiritu. Kompleto na ang kaluwasan nyo, ha? Balik-balik ka mo, mamaya, pahumandia, may bautismo kita sa likod. Arong palanginan ka mo. Ngayon, mga kaisunan, tala tayo. Ayaw pagpunggi, nga nabati mong presensya. Because the spirit of faithfulness and obedience wants to calm your heart, to dwell in your heart with the Holy Ghost which is given, that shed for your heart. The Lord teaches us to become faithful and obedient, serving Him. Kaya habang naramdaman yung presensya, huwag mo pigilan umiyak. Iyak sa kagalakan, lihak sa revival, iyak sa katapatan ng pagsunod. Yat. Opo, mahal na Panginoon. Nandito kami sa harapan mo, nagsusama mo. First of all, we ask forgiveness from the Lord. Please, to the first prayer of the beloved parents and the Lord, forgive us, Father, whatever shortcoming, mistake and sin committed unto Thee by God. Lord, please, create in us a heart with fully faithful and obedience to the Lord. Trust us, Lord.
love for you, Lord. Please help us to begin faithful and obedience so that the blessing will follow us. At magkaroon kami ng close relationship sa iyo. At we became conqueror. We became powerful against the stronghold of Satan. Because thou art our fortress. Thou art our guardian, Lord. Tulungan mo kami, pagpalain mo kami. Pagalingin mo karamdaman namin, baguhin, bulubusan, papalain mo kami. Sa matinapin, sa labagay, Lord. Remove the kahirapan sa buhay namin, deep hardship, poverty in life, weakness, alisin mo saan, papalain mo kami lahat sa lahat ng bagay. Material pa na spiritual ng bagay. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah. Ipatong kamay si ulo, ang isa nakataas, kung may dalang problema, kadalawang kamay taas, hingin natin sa Diyos. With all faithfulness and obedience, the Lord will bless us today. Upo nagilang Diyos, so nalangin minsan ang paulitan, the rest, beloved parents in the Lord, beloved pastor, beloved stand pastor, iba ba ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan? Ngayon din, through the faithfulness, bless all the children. And by the power of the demons, infirmity, the sickness and diseases, cast out from the children, the vitamins, bless the children, financially, physically, heal the sickness, every problem, with device, and weakness in their life, bless them so much by God abundantly, Lord, all provision in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Elvis po, mamaya babautismo kayo, Bert, i-guide mo sila. Manindong tagsoon ko. Ibayo kamot, lukso kita, tulog ka bises, singgit kusog. Hallelujah pa sila. Hallelujah pa sila. Hallelujah pa sila. Hallelujah pa sila. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. So, di tayo magtagal, mga minamahal. Kukuha tayo sa mga special offering. Dugang ng mga pangilangan sa ating church. Hagpin natin, nagilang Diyos sa Maraming Jesus. Maraming salamat. Sa lahat mga kapatid na tapat, sincero at sumusunod sa iyo. Babalain mo, binisyonan mo, kabay nila. Hindi nagsawa na bigyan ng special love offering para sa church, Lord. Return the blessing to them, Lord, 100 times. Bless all their job, their work, their business, their family, Lord God. To the first prayer of the pastor, in Jesus' name, amen. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo't laging naanim. Natakot sa pagdami, pagkat naririyan ka palagi. Di matigilan sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-abit, ikaw ay mabuti. Ikaw po ang aking pastor.
Amen. God bless you po at ang beloved mga choir, choral. So, manindog tatanan, mga minamahal. Palaala lang, ayaw mag-absent, Wednesday po. Midweek service natin, 4:30 to 8 in the evening. Then overnight natin ay 9 o'clock in the evening until 2 o'clock, 2 p.m. in the morning Saturday. Ating Sunday, ganito, 8:30 to 2:30 to nalampas tayo, mga minamahal. So, mga minamahal, sa ang willing mutambong dito sa ano na ba pizza karon? Ah? A9? Kano sa Mananga 13? Oh, tama. Sa Pizza 13, mayroon tayong Church Anniversary Crusade sa dako ng Kinawi. Libo na Bukino. Ang gusto lang pumunta. Willing po. Tanang kayo, pwede pumunta. Bring your own baon. Palapakan natin ang Diyos. Amen. Gusto lang pumunta. Magdala ka mo ng kalag. Mami naman, supportaran natin. Ngayon, kung gusto nyo sumama sa amin sa Baluan, Jinsan, mayroon tayong Anniversary Crusade naman doon sa March 23. Yan ang mga ostisyo natin nga malalayo doon. Pero pupuntahan natin yan. Dahil to show our love and faithfulness and obedience sa Lord to visit the beloved brethren, pagsagawa ng magkaroon ng revival palagi. So we need your cooperation, your unity. Kung mayroon ka mong tapat na puso, generous na puso, gusto nyo talaga willing, pagpalain, pagkamot, lubusan pang yung pagpapalain. For your faithfulness and obedience, it leads blessing. So magbigay kayo ng mga pledges nyo, labopering sa mga idagdag natin na mga gastusan para sa ating mga Anniversary Crusade. Na malayo po yung Jinsan, no? Alam mo, diri po, mga minamahal, everyday dito grabing gastusan. Kaya sinasabi naman sa inyo, para alam mo yung talaga, alam nyo yung takbo ng church. Dito, mga minamahal. Ngayon, pinagpala tayo dahil nadadagdagan pa yung mga manggagawa. Napakaraming manggagawa nila, grabe. So, pag maraming manggagawa, maraming pagpapala. Marami rin bibili ng bigas. Amen. Ulam. So, okay lang pa rin. At least, maraming bibo magpuri. Gabi. Sarap magpuri pag marami. Napakasarap magpuri. Yan ang pinakaano natin. Puri lang, prayer lang. To show our faithfulness, grabe pagpapala. Yung kalungkutan mo, mawala eh. Yung pulihan ng kagalakan, grabe lang may magpuri. Singgita, grabe. Hindi maintindihan. Amen? Mga riyuma, mawala mga riyuma dahil bubbling, mawala riyuma. Pero katapos bubbling, balik pa rin. Eh, siyempre, may edad na tayo. Patuloy, maintain pa rin. Regular prayer every day, morning and night. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Amen ba? So, tayo yung kamay, tayo po manalangin. Brother Cesar, bilis, pag-pray niyo po. Ang ating pagtatapos, appeal mo yung mga love offering natin dyan, pledges, puti nga box. TV program po yon. 5 pesos at saka yung sa pula, yung mga dugang-dugang natin yan. Just in case magkaroon tayo ng para repair sa chapel o may lupa, makadagdag din yon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord and preacher. Hallelujah. Magampo ta sa Ginoo. Hallelujah. Kanimo pinakamahal ng mga Dios aman sa langit kay Ginoo sa mga kinabuhi buhat sa langit sa iyo ta sa pangalan pinakamahal ng Panginoon Kristo. Sa unang pagluhod, pagampo, mga pastor, di sa dami na ginawa niya kami, mga Panginoon, pasalamaton ka mo, Ginoo, sa iyong pagpagkiguban ka na mo. Ikan sa MC, mga Panginoon, hatod sa joyful, sa suli, mga Panginoon, salamat sa iyong walang presensya. Mga Panginoon, ipabati ka na mo, Ginoo, hallelujah, bisan pa man, sa mga buhing kadaugan, mga Panginoon, sa magkaigsuunan, mga Panginoon, hallelujah, mo iti mailan, Ginoo, ikaw nakiguban ka na mo, salamat, Ginoo, gikan sa awit, mga sa mga adult choir, children's choir, hallelujah, hallelujah, gikan sa youth and single choir, mahal na Panginoon, bisan paman sa Pioneer choir, mahal Panginoon, ikaw nagbuhos sa iyong balang presensya, mahal na Panginoon, hallelujah, bisan paman, mahal na Panginoon, sa mapagpasabot, sa paghatag, mahal na Panginoon, mo isusi, Ginoo, sa panalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, bisan pa sa iyong balang pulong, mahal na Panginoon, na pagsunod, Ginoo, sa iyong kabubuton, mahal na Panginoon, mo yung pinaka-importante, mahal na Panginoon, ngayong pagabalikan, mahal na Panginoon, kato lamang makasunod, mahal na Panginoon, nga mo ipagkaon sa mong mga kalag, mahal na Panginoon, hallelujah,
hallelujah, ikaw Ginoo, magapabilin sa mga kasing-kasing, malapit ng mga pulong, Ginoo, bisan pa man, Ginoo, sa mga pagpamauli, sa mga kaigsuunan, Ginoo, ampingan mo sila, mahal na Panginoon, sa bisan asa man sila, Ginoo, dapit, mahal na Panginoon, ikaw makiguban kanila, lalo na, mahal na Panginoon, sa umaabot, mahal na Panginoon, sa mga palimbawan, sa Miyerkules, mahal na Panginoon, pabalikon mo sila, Yes. dalang kalipay, mahal na mga magdalaw, God. makalag, mahal na Panginoon, gintanan mo, gisalig ito yan, sa iyong pinakabuutan, gamhanan nga pangalan, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. God bless you. God bless you, sir. God bless you, mga minamahal. We love you in the Lord.